May mga tao kasi na nagtatanong sa atin kung tayo daw ba ay naniniwala doon sa mga karunungang lihim. At yan daw bang karunungang lihim totoong mahirap pag-aralan, at kapag wala kang kaloob dyan, kasawian lang ang kahinatnan. Yan mga idol ang paksa ng ating tatalakayin sa ating video ito. Abangan nyo. Alam nyo ba mga idol na ang karunungang lihim, yan ay may kanya-kanyang kaloob. At yan, kung ikaw may kaloob dyan, hindi mo na yan kailangan pag-aralan o ibig sabihin pag-ukulan ng sapat na panahon para matutunan. Dahil yan, kung ikaw may kaloob niyan, kusang darating yan sa'yo. Kaya kahit hindi mo yan pag-aralan, magkakaroon ka niya at matututunan mo yan kung paano mo gagampanan. Pero kung wala kang kaloob dyan, at naghahangad ka lang, minimithi mo lang, may peligro. Dahil kasi ang karunungang lihim, mga idol, dalawang uri. Ang kapangyarihan niyan, dalawang uri. Isang galing sa itaas, sa kaliwanagan, sa ating Panginoong Diyos. At ang isa naman, galing sa kadiliman, sa dyablo. Ang taong naghahangad ng ganyan, kaya napapahamak at nasasadlak sa kapahamakan o kadisgrasyahan, kapangyarihan ng dyablo ang pumapasok sa kanya. Hindi ang kapangyarihan ng nilalang, ng lumalang sa atin o ng ating Panginoong Diyos. Kasi mga idol, anumang bagay na hahangarin mo at minimithi mo, diyan mabilis ang dyablo. Papasok yan. At yan talaga ang mga tinatarget niya, yung mga taong mapaghangad, lalo't kapangyarihan. Kasi mga idol, iba yan Hindi kagaya ng kusang kaloob, dumarating yan. At may mga tao na sa pagkapanganak pa lang sa kanila, meron ng kaloob at may taglay. Yun yung mga tinatawag na virtudes. Makikilala mo yan, bata pa lang, mapapansin mo na meron siyang kakaibang taglay. At yan, pag lumaki, unti-unti madidevelop yun. Malalaman niya sa kanyang sarili kung ano ang kanyang kakayahan. Pero meron naman na kusang kaloob, dahil yan, ang kusang pinagkakalooban yan, nasusuri ng itaas o ng kalikasan o ng universo yung kanyang pagkatao, kung nararapat ba siya sa ganyan mga bagay. Pero yung mga naghahangad, nagmimithi, may peligro yun. Kasi sabi ko na nga, dyan mabilis ang dyablo Ang dyablo, huwag kang papasilip ng butas. Kapag nakasilip ng butas yan, papasok yan. Kagaya niyan, naghahangad ka ng ganon, nasisilipan ka ng butas. Alam ng dyablo na wala kang kaloob doon at hindi ka para doon, pero hinahangad mo, papasok yan. Diyan, magkakaroon ka ng peligro. Kasi sabi nga ng dyablo, hindi na pala ako kailangan maghanap nang mabibiktima ko at magiging akin Eto na Siya na ang kusa naghahanap di ba?
Sa primero, akala mo mabuti yun dahil kasi magagamit mo at mapapakinabangan mo. Oo, pero pag dumating na yung time na kailangan ka na ng Diablo, ano na ang peligro nun. Hindi kagaya ng mga kusang kaloob na galing sa ating dakilang lumikha o sa ating Panginoong Diyos. Dalawang uri kasi mga idol ang kapangyarihan eh. O, isang kapangyarihan ng kaliwanagan, ng kaitaasan, galing sa ating Panginoong Diyos. At isa naman kapangyarihan na kadiliman at galing sa Diablo. Ngayon, kapag ikaw naghahangad ng mga ganyang bagay at hindi naman kaloob sa'yo, ang tanong, saan manggagaling yung iyong karunungang lihim? Dahil nga ang Diablo, mabilis yan eh. Sabi nga eh, huwag kang papasilip ng butas eh. Pag nasilipan ka ng butas, papasok yan. Ay nasilipan ka ng butas, tagahangad ka ng ganyan. Hindi ka naman para dyan. Oh. Yung tunay ng mga may kaloob, mga idol, kung alin pa yung mga hindi nila inaasahan at hindi nila hinahangad, yan ang binibigyan. Kasi yan ang mga may pusong dalisay na dapat pagkalooban. Oo. Pero yung mapag-imbot, mapaghangad, Diablo ang kaakibat niyan. Kaya yan mga idol ha, napagkukwentuhan lang naman natin. Dahil nga doon sa nagtatanong, kasi may nagtanong sa atin, kung tayo daw ba'y naniniwala dyan sa mga karunungang lihim, at kung tayo daw ba'y meron yan. Naniniwala tayo dyan dahil kasi habang tayo'y nabubuhay sa mundong ito at habang ang mundo ay mundo at hindi pa naghuhukom, talagang kaakibat natin yung mga kababalaghan na nasa ating kapaligiran. Yung mga elemento na yan, nabanggit ko na yan, kahalubilo natin yan, ang mga masamang espiritu. Kaya yung mga naghahangad ng karunungan lihim, delikado yan. Huwag mong hangarin yan, kasi pag hinangad mo yan, sabi nga, may mga tayong kapwa-vlogger na nagsasabi na nagiging siraulo daw, nauuwi sa mental. Totoo yun. Kasi ito, may kukwento ako sa inyo. Meron kaming kakilala na naghahangad ng ganyan. Dahil meron kaming kasama na merong alam sa karunungan lihim. At may kakayahan talaga. Ngayon, naghangad siya, nainggit. Naghangad siya na, gusto niya magkaroon ng ganun. Yung taong yun na may karunungang lihim, kusang kaloob yun. Kaya kasabi ko sa iyo, yan eh, hindi yan hinaangad eh. Kusang kaloob yan eh. At the same time, kusa siyang kaloob, meron pa siyang gabay na umaalalay na albularyo. Na yun ang nag-develop ng gusto sa kanyang kaalaman. Ngayon, magkakilala sila, kumbaga, kaya yung inggit, mga idol, pag yan ang umandar, at yan ang pumasok sa isipan ng tao, mapanganib yan. Ganun ang nangyari. Nagkaroon siya ng parang inggit na naghili siya sa karunungan ng kakilala niya, naghangad. Alam ba sa paghahangad niya, pinagkalooban siya. Pero, sabi ko na nga, hindi galing yan sa taas. Pag hinangad mo kasi isang bagay, at wala kang kaloob sa ganyan, may magkakaloob sa'yo. Pero hindi ang ating Panginoon. Dahil ang Diablo, naghahanap ng kanyang mga alipores, magiging alagad. Ay naghahangad ka niyan, gagawin ka niyang alagad. Bibigyan ka. Di ba? Kasi yung mga tunay na may kaloob, na galing sa taas, yan yung mga hindi naghahangad eh. Sabi ko nga sa'yo, kung alin pa yung mga walang interest sa ganyan, yun ang binibigyan eh. Oo. Kaya yan, napagkukwentuhan lang naman natin, dahil nga sa mga nagtatanong,
Tuloy natin yung kwento ko doon sa kakilala namin na nasiraan ng ulo. Nauwi sa mental yun. Oo. Na mental yun eh. Ginawa nga namin, tinubos namin sa mental yun dahil para may pagamot eh. Nung kunin namin yun, tinanggal. Tinanggal sa kanya yung galing sa Diablo. Ginamot siya nung manggagamot. Inalis. Oh. Tapos pinangaralan siya, sinabi sa kanya, huwag ka na manggagamot ulit yan. Nadala siya. Nagsisi siya nung bandang uli. Kasi nasira na ulo niya eh, kung ano-ano ng mga ginagawa niya na hindi dapat eh. Kaya nung puntahan namin sa mental yun, tinubos namin siya, kinuha namin, inilabas namin para gamutin. Nung manggagamot na kasama nung may kusang kaloob na kinainggitan niya. Kaya yan mga idol, hindi yan dapat tinahangad. At huwag kang maiinggit kung sino man ang kakilala mong meron yan. Kasi pag kinainggitan mo yun, nanghangad ka niyan. Iba. Kaya totoo yung sinasabi ng kapwa nating vlogger na yung karunungang lihim kapag hindi yan angkop sa'yo, masisiraan ka ng ulo at ang bandang uli niyan, kawakasan. Mamamatay ka dyan. Kasi halimbawa, hinangad mo yan. Kaprobero nga, maganda yan eh. Makakatulong ka, makakagamot ka, makakapagpalayas ka ng mga masamang espiritu. Pero sa bandang uli, yung mga masamang espiritu pinapalayas mo, yan ang magiging bangungot mo. Unti-unti magpapakita sa iyo yan. Oh. Hindi mo na mapapalayas yan. Bakit? Eh, kaakibat mo na yan eh. Lalo kung sinisigil ka na ng Diablo na nagkaloob sa iyo. Oh, di ba? May mga kababalag ka na nangyayari eh. Na hindi mo pa na ano sa tanang buhay mo, mangyayari sa iyo yun. Kasi sa nasiraan nga siya ng ulo. Pero yung mga tunay na may kaloob, hindi yan malalapitan ng maski anong masamang espiritu. Bakit? May kaliwanagan yan eh. Sipat lubay ng taas yan eh. Oh. Hindi yan dadalawin kung ano-anong mga masasamang ano na magpapakira ng kanyang ulo. Yung kaya siraan ng ulo yun eh, kaiisip eh. Natatakot siya sa sarili niyang multo. Meron pa kaming kakilala niyan. Ha? Nagmayabang. Doon sa kasi sa ano namin, nung ako'y nasa larangan pa ng peace in order, meron kami na destinuhan na yung lugar na yon eh, may mga masamang elemento at masamang espiritu. Wala nga gustong madistino sa lugar na yun eh. Pero nadistino ako doon, may kasama akong dalawa na hindi naman nagtagal, talaga ayaw nga nila ron. Meron kaming kasama na hinangad na subukan yung lugar na yun. Sinamon niya yung mga masamang espiritu doon, mga elemento eh. Oh. Nagmayabang siya, akala niya kaya niya. Eh wala naman siyang alam, wala siyang taglay. Hindi kayo maniwala, siguro pinakitaan siya o anong ginawa sa kanya. Kinabukasan eh, hindi na siya makausap, tulala. Nakatingin sa malayo. Tapos parang laging takot. Ultimo sa kanyang kapwa, pag nilapitan siya, yun, bangungot na ano yung nangyari sa kanya. Habang kahit gising siya, binabangungot siya. Bakit? Nagmayabang eh. Kapag wala ka rin ng alam talaga at wala kang kakayahan sa ganyan, huwag mong hahamunin yung mga yan dahil baka subukan ka. Gagaya nung nangyari noon. O, di ba? Kaya yan, sa mga naghahangad, huwag niyong hangarin. At huwag niyong pangangasan na sumagupa sa ganyan. Yan, napagkukwentuhan lang naman natin dahil nga doon sa nagtatanong, ang sagot ko rin sa nagtatanong kung totoo ba na
Mahirap pasukin yan. At mahirap yan, pag-aralan. Pag-aralan mo man ng pag-aralan yan, kung wala kang kaloob dyan, walang papasok sa utak mo. Yan nga, hanggang sa masiraan ka ng ulo. Kasi ang papasok sa utak mo dyan, hindi na yun eh. Iba na eh. Pagka binagkalooban ka ng Diablo at dumating yung time, nasisingilin ka na. Kukunin na yung kaluluwa, yun na. Yung kasawian. Tapos yung mga tunay na may kaloob sa ganyan, sa totoo lang, may mga hangganan din yan. O, hindi naman yan panghabang buhay. May mga hangganan din. Merong bibilang lang ng ilang taon, mawawala na rin. Lumilipas yan eh. Kaya yan hindi dapat pinangahawakan. Magkaroon ka man ng ganyang kakayahan, huwag mo yan pangahawakan kasi hindi yan panghabang buhay. Ang panghawakan mo, yung pananalig mo sa ating Panginoong Diyos. Yun ang walang hanggan. Oo, pag doon ka lang hawak sa kanyang kakayahan, sa kanyang magagawa. Pero kung pinagkalooban ka man ng itaas ng ganyang uri ng kapangyarihan, huwag mong panghawakan yan. Oo, kasi may time na babawiin din niya. Lalo't ginagamit mo na sa hindi maganda. Di ba? Kapag yan, ginagamit mo sa hindi maganda, kasawian din ang kahihinatnan. Oo. Hanggang sa babawiin sa iyo yan. Pero kung yan, ginagamit mo sa tama, pwedeng manatili sa iyo yan. Kaya lang, pagdating ng tamang panahon, kukunin din sa iyo yan. Kasi lahat ng ano may hangganan eh. Hindi naman panghabang panahon yan eh. Kung babawian ka na ng buhay, may magagawa pa ba yung taglay mo kung ano man yan pinagkaloob sa iyo? Di ba? Ganon. Kaya yan, hindi yan hinahangad, hindi yan pinag-aaralan, kusang kaloob yan. May mga tao talaga na likas. Sa pagkapanganak, meron na yan. Nadidevelop lang yan habang nagkakaedad siya. Tapos nagkakaroon siya ng parang gabay. Pinagkakaloob din sa kanya yon na yun ang magiging gabay niya para lalo siya ma-develop doon sa kanyang kakayahan. Oo. Pero naman, hindi likas sa pagkatao niya na ganun, may mga taong kinakasangkapan para sa kanya na magkaroon siya niyan. Ano ba, may ambularyo, bigla may nakilala siya ng ambularyo. Kasi yung mga albularyo minsan, pagka gusto na nilang bumitaw at gusto na nilang manahimik o pumirmi, meron silang gustong pagsalinan. Hindi man sa kamag-anak, minsan yan eh, kung alin yung kamag-anak, yung hindi niya sinasalin yun eh. Kung sino pa yung ibang tao, pag napusuan ka at naorahan ka na pwede kang bigyan, yun. Bibigyan ka, pagkakalooban ka, tuturuan ka, at kapag may kaloob ka, konting turo lang sa'yo, makukuha mo agad. At yung bisat kapangyarihan, makakamtan mo agad yun, kapag talagang para sa'yo. Oh, pero pag hindi para sa'yo, naghahangad ka lang, turuan ka man ng turuan. Hindi mo matututunan. Ganyan yun, mga idol. O kaya may mga tao talaga may kanya-kanyang kaloob. Nakalagay naman sa Biblia yan eh. May kaloob sa pagtuturo, may kaloob sa pamimigay, may kaloob sa pangangaral, at may kaloob sa panggagamot at sa pagpapalayas ng masamang espiritu. So, lahat naman tayo may kanya-kanyang kaloob eh. Antayin mo kung anong kaloob sa'yo. Di ba? Ganun lang kasimple yun mga idol. Kung ang kaloob sa'yo, karunungan, okay. Kaya may mga tao matatalino eh. O yung mga nagiging scientist. Diba? Yun ang kaloob sa kanila eh. Katalinuhan eh, karunungan eh. O yung karunungan lihim, may kaloob din yan. O kung ang karunungan lihim ang kaloob sa'yo, yun ang makakamtan mo. Kaya hindi yan hinahangad. Oo. Kusang dumarating yan. Kaya doon sa mga naghahangad, ang payo natin, wag mo nga rin kasi kasawian. Oo. Kasawian lang. Ang kahihinatnan. Antayin mo kung talagang may kaloob ka. Pero, habang iniisip mo yan, lalong wala yan. Hindi yan. Ang papasok sa'yo dyan, Diablo. Habang naghahangad ka niyan at nag-iisip ka ng ganyan mga bagay, papasukin ka ng Diablo. Kasi nga, ang Diablo mabilis. Sabi nga, huwag kang papasilip ng butas. Eh, nasisilipan ka, naghahangad ka ng ganyan. Oh. Kaya dalawang uri nga ang kapangyarihan,
ng karunungang lihim. Kapangyarihan ng kaitaasan, kaliwanagan, kapangyarihan ng kailaliman, kadaliman. Oh. Diba? Kaya ang kapangyarihan ng Diyos, kanan. Kapangyarihan ng Diablo, kaliwa. Oh, diba? Nabanggit ko niyan doon sa mga una kong video. Dalawang uri ang kapangyarihan. O, sasabihin nila, sino makapangyarihan sa dalawa? Ang Diyos o ang Diablo? Siyempre, ang Diyos. Saan ba nanggaling kapangyarihan ng Diablo? Di ba sa Diyos? Kaya nga siya itinaboy, kasi nagmataas siya, nagmapuri siya. Nagmapuri siya sa kanyang sarili. Gusto niya makipantay sa kapangyarihan ng Diyos. Kala niya, kung mabinigyan siya ng ganung kapangyarihan, kaya na niyang makipagsabayan. Pero hanggat hindi pa naghuhukom, yung kapangyarihang ibinigay sa kanya, mananatili sa kanya yan para manghikayat siya ng mga magiging alagad niya at ng mga makakasama niya doon sa araw ng paghuhukom na ibubulid sa dagat-dagatang apoy. Di ba? Yan. Kaya yung mga naghahangad ng ganyan, ang advice natin, wag. Aba, may kakilala kang manggagamot, may kakilala kang mga marunong sa ganyan, o may taglay na ganun. Huwag kang mahihingit. Iyan mo na. Oo. Okay lang yung humanga ka. Normal yun sa atin, humahanga tayo, nakakakita tayo ng ganun. Pero huwag mong kahihinggitan. Huwag mong isipin na sana balang araw ako rin. Huwag mong hahangarin. Huwag mong pangarapin. Kasi pag pinangarap mo yan, diyan papasok ang Diablo. Diba? Kaya pag ipagkakalob sa'yo yan, ultimo sa panaginip. Diba kaya nga meron nakakapanaginip ng ganun. O, nakita niya sa panaginip si ganun. Ang ating Panginoon, o sino pa man. Yung pagka ganun, siguruhin mo lang. Kasi pag napasukan ka rin ng impostor sa panaginip, kasi hindi mo naman papapanaginipan yan minsan kung hindi mo hinahangad eh. Oo. Kaya nakakapanaginip ka ng ganyan, minsan hinahangad mo. Hindi mo pumasok sa'yo ng personal sa actual yan, sa panaginip, papasok yan. O, di ba? Hindi ka gaya nung wala kang hinahangad, magugulat ka na lang. O. Kasi nga, kung alin pa yung mga hindi interesado at hindi naghahangad ng ganyan, yun ang pinagkakalooban. O, sana naunawaan niyo yung mga pinagkukwentuhan natin, lalo na yung mga mahilig sa mga ganyang kababalagan. Sana nakakuha kayo ng konting idea, nakakulot kayo. O paano ha? Pansamantala tayo magpapaalam dahil dumating na ang tamang oras. Pero subaybayan nyo pa sa mga susunod natin video para may kwento ko pa sa inyo yung iba pa mga naging karanasan natin at naging ano natin sa ganyang mga bagay na lihim. Pero bago tayo magwakas, shoutout muna sa inyong lahat. Hindi ko man mabati sa mabanggit isa-isa ang inyong mga pangalan, ay binabati ko kayo ng isang magandang hapon. Saan man kayong panig ng ating bansa naroon, mga idol, Mapalutong, Visayas, Mindanao, nawa ay nasa mabuti tayong kalagayan. Bumiba tayo ng topic ngayon, kinalimutan muna natin yung mga napapanahong issue tungkol sa mga rally, sa mga people's power. Dito muna tayo sa karunungang lihim. Marami tayong mga idol dyan na may kaugnayan sa karunungang lihim. At may mga kakilala tayo dyan tulad na Isnatak Imatak, si Commander Buntugan, si Lamorok Milam at iba pa. Yan ang mga may kaalaman sa karunungang lihim. At sila mismo sinasabi nila, hindi yan hinahangad. So, kung saan dumarating yan. O, gano ha? Ito muli, itong inyong lingkod, si Boyet. Nagpapaalam na sa inyo. Paalam!